isda. So, bakit ba? Yan yung isa sa miracle, no? Greatest miracle na ginawa ni Jesus Christ. Alam mo ba yung miracle, Franco? Miracle, yan yung pag gumawa ka ng imposible, no? So, isa yan, na sila kasama yung mga disciples, naglalakad sila. Nakapunta na ako dyan, actually, sa lugar kung saan nag-multiply siya ng bread. Nasa taas siya ng Sea of Galilee. Sea of Galilee, dyan sila nangingisda nila Pedro. No, na gumawa rin sila ng miracle dyan eh. Yung for a time, hindi sila makakuha ng isda. Anong ginawa ni Jesus niyan? Para biglang dumami yung ani ng isda. Nasa baba yan Sea of Galilee. So from dun sa bundok na nag-multiply siya ng bread, nandun sa baba yung Sea of Galilee. So yan, ang isda na yon tilapia. Oo, para alam nyo lang. St. Peter's fish. St. Peter's fish. Ang tawag nila doon, tilapia, para alam nyo. So sige, reflection ko, para mas clear, meron silang followers din na 4,000 men and women. Ang bit-bit lang nila is 7 bread and 7 fish. No? Dahil nga sabi sa gospel, may mamamatay sila nang walang kinakain. So, ginawa ni Jesus yan. Pinerform niya yung miracle. So, paano may re-reflect yan sa family? No? Bilang family, unang-una, para gawin ni Jesus yun, pinakita niya yung love. Right? Pinakita niya yung love doon sa kanyang mga followers. Then, ang kasunod ng love, no? Unconditional love yan eh. Ang kasunod ng love is giving, always. Same as helping, no? Siyempre, kailangan niyang bigyan itong mga followers. Kasi nga, naniniwala sila eh. Doon si Jesus kasi is propeta yan eh. Bago siya maging son of God, no? Propeta siya, kasi nagpipreach siya. Yan yung trabaho ng mga prophet. Nagpipreach siya. So, bago siya maging son of God, yun talaga siya. Kaya naman siya naging son of God, for your information, kasi nag-resurrect siya nung namatay siya, di ba? Basic yan. After 3 days, nung pinatay siya, nag-resurrect siya, doon nag-umpisa yung Kristyanismo. Okay. Helping, and itong mga taon to, naging loyal sa kanya yan. No? Naging loyal sa kanya. Same as a family, parehas lang eh. So tayo, tulad niyan, kailangan nating magbigay ng love, magbigay sa isa't isa, maging matulungin sa isa't isa, at the same time, maging loyal sa isa't isa. Pangit naman tignan ng isang pamilya, naglalaglagan, no? Same applies to first family, second, ano ba tawag dyan? Sa pamilya namin, sa pamilya natin, sa pamilya ni mama, sa pamilya ni papa. Kailangan, may loyalty tayo sa isa't isa. Sabi nga dun sino bang magtutulungan? Tayo lang namang magkakapamilya. No, malungkot naman ang pamilya nag-aaway-away. Wala silang, wala silang loyalty sa isa't isa. And also, faith, and lastly, trust. Kailangan may tiwala tayo sa ating lahat, no, sa isa't isa. Sa part naman ni Jesus, no, sa paniniwala natin, bilang lahat naman tayo sa Katoliko, open naman lagi ang pinto, no? Si Jesus naman, hindi naman yan porket hindi siya matampuhin, no? Pag kumalas ka, kalas ka na. Walang ganon. So, lagi ang pinto. Kung gusto nating mag-follow or gusto nating supportahan, open siya lagi. Naghihintay lang siya. No, naghihintay lang siya ng dasal. Wala naman tayong narinig yung sinabi na nagdadasal ka lang kasi may kailangan ka. Ang nagko-comment na nun, tao, hindi naman si Jesus. So, ibig sabihin, lagi naman siyang nandiyan, naghihintay lang siya na kausapin natin siya, na ibalik natin yung relasyon natin sa Kanya. Hindi siya napapagod, no? Sabi nga nila, ang Diyos natin ay Diyos ng, anong tawag dyan? Mahal, mapagtatawa. Merciful, ano yan? So, always nandyan siya kahit na may masama tayong ginagawa, hindi niya man tayo inalis, no, sa kanyang. Then, yun nga,
nasa ating mga Christians na yan kung paano natin i-embrace yung paniniwala, pati yung faith. So, kung may encounter nyo, meron laging diskusyon about that. Kailangan nating i-embrace, no? Naghihintay lang siya na i-embrace natin siya. At buhayin yung ating faith, no? Malaki kasing factor yung faith na yan eh. Kasi ang faith, sabi ko nga, nung pumunta ako sa Jerusalem, ang naging hawak ko na lang, pinanghawakan ko is the faith. Kasi sasabihin nila, dito namatay si Jesus, dito nangyari tong ganito, dito nangyari yung ganyan. Kung nandun ka naman kung wala kang faith, paano naman, kung ikaw ay scientist, paano mo nasabi na dyan nangyari yan? Nangyari yan ilang years ago. Pero pag nandun ka kasi, iba yung pakiramdam. Kung meron kang faith, no, iisipin mo, dito yun Ito yun, yung sinabi nila, saan pinanganak, saan pinako sa krus, saan siya nilagay nung namatay siya. So, faith na lang. So as a individual naman, paano natin iaano sa multiplication of bread sa nangyari na sa individual? Ito yung magiging paano tayo naging mabait sa mga kasama natin, no? Paano na tayo nag-share. Hindi ko alam ano yung totoong reflection dito, pero I think it's about sharing. Kasi paano ka nagpakain ng ganong karaming tao na same as sa atin. So, lagi nga na sinasabi, the more you give, the more you receive. So, wag nating questionin, wag tayong maging mabilang sa lahat ng bagay. Always magbigay tayo. It's up to them kung magbabalik pa sila. Pero ang lagi kong pananaw dyan, kapag may tinulungan kang tao, hindi ka na makakalimutan yan. Kasi ibig sabihin, sa panahon na may kailangan sila at sila ay walang-wala, ikaw yung nalapitan nila ng walang alinlangan, no? Pero kailangan nyo lang din i-weigh kasi baka mamaya tutulong tayo, nabitin lang pala siya ng pangsabaw niya. Iba naman yun. So kailangan nating i-weigh, no, kung paano tayo tutulong sa mga taong nangangailangan, and especially sa ating mga kapamilya. Importante kasi yan, Pilipino tayo. So, ang family is always ating top priority. No, eventually, pag kayo nagkapamilya, nag-uusap nga kami ni Papa kanina. Iba yung meron ka ng responsibilidad, meron ka ng may anak ka na, nagbabago yung pananaw mo sa buhay, nagkakaroon ng stretch yung priorities kasi may kailangan ka ng pakainin, magugutom sila. Pag di sila nakakain, eventually baka isumbat pa sa'yo ng mga anak mo yan na anak-anak ka, hindi mo naman pala kami So magkakaroon ka ng sense of responsibility. Ayun yung pinaka-importanting fact. So ano pa ba? Wala na siguro. Yun lang yung naiisip ko na reflection dun sa gospel. Pero maganda yun, yung multiplication of bread. Yun yung, hindi ko alam saan ba sila papunta niyan. Ba't sila naglalakad? Hindi ko alam kung saan sila papunta. Pero imagine mo yung followers ni Jesus Christ that time is 4,000 people na kailangan niyang pakainin. Ang senaryo sa Jerusalem, puro disyerto. Puro disyerto yan. No? So, yun yung kailangan niyang gawin para hindi mamatay yung kanyang mga followers. Hindi mamatay sa gutom. So, yun lang. Wala na akong maisip. So, thank you very much.